destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Hi, wonderful morning po sa lahat. At sana ay maganda ang iyong araw ngayon. Meron lang po akong maikling video para sa inyo. Meron na po sa mga nagsisimula pa lang na maging entrepreneur sa Health Wealth. May nagtatanong na mahirap pa daw ang maging entrepreneur sa Health Wealth. Actually, mahirap naman siya kung iisipin mo na mahirap. Pero kung iisipin mo naman na ang presyo na makukuha mo na napakalaki, kaya nitong baguhin ang buhay mo, isulit naman yung hirap. Kasi lahat naman ng bagay may paghihirap. Ngunit nasa sa atin naman yon kung anong hirap ang ating pipiliin. Kasi kung hindi naman tayo magiging isang entrepreneur, nandun pa rin tayo sa hirap. Mahirap pa rin ang ating pamumuhay, pero kung pipiliin natin maging entrepreneur or maging dealer ng Health Wealth, okay naman dahil kahit nahihirapan ka, alam mo namang may patutunguhan ka. Mamili ka kung saan ka. Sa hirap ba na may patutunguhan o sa hirap na permanente at walang magandang nangyayari sa'yo na paulit-ulit na lang. Para sa akin, pipili na lang ako ng paghihirapan ko. So ang pagiging isang entrepreneur sa Health Wealth ay ini-enjoy na lang namin ang pag-share about sa product, kaalaman patungkol sa product, kaalaman patungkol sa marketing plan. So basic lang naman, paulit-ulit mong gawin hanggang sa makabisado mo. Kasi ang isang bagay, pag first time mong ginawa, talagang maiirita ka, talagang mahihiya ka, talagang hindi ka komportable. Kasi lumabas ka sa comfort zone mo kasi first time mong ginawa yan. Ngunit kung paulit-ulit mong ginawa sa loob ng isang taon, posibleng hindi mo makabisado. Basic lang naman. Kaysa naman sa trabaho, okay naman ang magiging isang empleyado, ngunit 5 years ka na dyan, 10 years, hanggang sa 50 years ka na dyan, parang wala pa rin nangyayari. Kasi kung hindi ka naman nahahanap ng other source of income, talagang yan lang yung maibibigay. Ngunit hindi naman po masama ang pagiging isang empleyado dahil mismo ako ay empleyado ako. Ngunit mas maganda pa rin na meron kang another source of income. Kasi mas marami ang darating sa iyo na income, mas malaki ang iyong makukuha sa araw-araw at matutupad mo ang iyong mga pangarap, hindi dahil sa gusto mo lang ng pera, kundi marami kang magiging experience, lalo na po kung magiging isang entrepreneur ka. Ang pagiging isang entrepreneur ay napakaraming experience. Dito mahahasa ang iyong utak, dito po magiging mahusay ka sa public speaking, at dito magiging mahusay ka sa pagresolba ng mga problema. Kasi kailangan mo kasing matuto sa pagresolba ng mga problema at makisama sa mga tao, sa iba't ibang uri ng tao. So yun lang po mangyayari sa iyo bilang isang entrepreneur sa Health Wealth. Ngunit napakaganda naman po ng pabuya o biyaya pagdating ng panahon na maaani mo na ang iyong mga pinaghihirapan, lalo na po pag nagkabunga, nagkaresulta ka na. So ang ganda po, lalo na pag nasa Health Wealth ka bilang isang entrepreneur. So sana po maunawaan nyo, at kung gusto nyo pong maging isang entrepreneur, mag-PM lang po kayo at mag-message, dahil naghahanap pa po ako ng mga business partner na magiging entrepreneur sa Health Wealth at tutulungan ko po kayo. Maraming salamat po sa ating lahat, sa mga nanonood, at God bless.